Alright, good morning po sa inyong lahat. JDB po, inyong abang lingkod. Pag-usapan natin tong ginto. No, usapang ginto tayo. Putagis na to. Ang tagal-tagal na ng isyong ito sa totoo lang. Nasagot na rin po ito ng Bangko Sentral ng October pa. Pero, ito ho talagang, ewan ko ba, sadya yata talagang hirap umintindi etong mga, itong mga fake news peddlers, sa mga damuhong ito. Ngayon, hindi ba si Attorney Claire Castro, may sagot na nga rin po rito tungkol diyan sa ginto-ginto na yan. Balikan lang natin si Attorney Claire. Now, you also address the issue about the gold. Yun. Alam mo, ito tanong ko nga, Attorney Claire, matagal na tong kwento, di ba? Ang mga Marcos may Yamashita Gold. Ang dami nilang ginto. Binenta ang ginto ng kung ano-ano. Why did you address this in a press conference? Because it was also stated by former president in that rally in Cebu. Correct. Yun ang sinasabi ko. Pag may banat, agad-agad ang mga kampo ng dilim at kasamaan, may sagot agad dapat ang gobyerno. Diba? At dahil nga po sa modern technology, di tamang-tama, diba? Pagbira nila, may sasagot ka agad. Hindi na yung classic style na hihintayin yung official statement ng Malacanang, tapos nakasulat, bibigyan yung press, tapos yung media people magtatanong pa, anak ng tutsang nakasulat na yung sagot doon, di ba? Hindi na yung ganun. Magtanong sila on the spot, lalabas sa screen, press con or press briefing, tapos sagot agad yung mga taga-media, magsulat kayo. Huwag yung nakasanayang, pwede makahingi ng kopya. Minsan nakadalo ako ng ganyang press con, walandyo. Nagulat ako, may papel na binigay . No? Pagtingin ko, nandun naman ang lahat ng sinabi. Kasi yung nagsalita, binasa lang din niya. Tapos eto mga taga-press, tanong ng tanong. Sabi ko, tatanong pa kayo, nandiyan nakasulat. And Ms. Karen, this issue had already been answered by BSP as early as October 2024. They explained that selling gold, pag mataas kasi yung gold, parang stocks sell high. Parang gano'n . So kapag he keeps on telling this, parang nag-utos daw si PBBM na ibenta itong mga gold na to. Okay. This is the regular strategy or routine strategy of BSP to sell gold to pump up the economy. Pero definitely, meron tong without compromising yung reservation, yung gold reserves natin, di ba? So, they said that selling gold is just part of a routinary strategy. So, why will former president bring it up? He should know this being the former president. He should know the activities of BSP. That's why I asked, did your economic experts tell you this? Parang wala kang alam . Aray ko, saklap naman nung sinabi nun. Para kang walang alam . Dagdagan natin. Okay? So ito, September 24, sabi Philippines sold 24.9 tons of gold in H1 2024. Ano ba yung H1? First quarter? Okay, so basta yun naman ang balita. So ito nga yung sagot ni Claire. Hindi ba ito campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi pa ba kayo nasanay sa jet ski promise niya na naniniwala tayo sa mga sinabi niya na tinawag tayong stupid? Diba? Yan yung buwelta niya. Sabi niya, nasagot na to nung October 2024, nasagot na ito. Kasi ang totoo po rito, ginagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay namimili ng mga ginto sa mga local miners natin. Tapos, iniipon nila yan. At hindi sila po pwedeng mag-imbak ng napakarami kung mataas naman ang presyo ng bentahan sa merkado. Tapos, ang bansa mo, may mataas kayong inflation, 'di ba? Tapos hindi ka magbibenta, ano gagawin niyo? Mangungutang. Ano ba kasi ang trabaho ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Ito yung kagaguhan ni Duterte, sabi niya diyan, ang unang gikawat ni Marcos, yan, ibig sabihin ang unang ninakaw ni Marcos ang atong gold reserves, ang ating gold reserves, sabi niya. Unang ninakaw ni Marcos ang ating gold reserves.
sigihan na nagbaligya ang taong gold hangtod karon. Kinaiintindihan. Gamay lang kaayo. Ibig sabihin nun, yung gamay maliit, di ba? Oh. So, unsaon na lang pagtindog ang ekonomiya pag-abot sa panahon. Sabi, the first thing Marcos stole was our gold reserves. Ano ba talaga ang unang ninakaw ni BBM? Bakit yung gold reserves naman ngayon ang unang ninakaw daw ni Marcos? Akala ko ba digong ka ba ng yama, ka ba ng bayan? Go Philippines, ano ba to? Ang lolo mo. Hindi malaman kung anong unang ninakaw ni PBBM eh. Ngaw-ngaw na ngaw-ngaw dati, ka ba ng yaman? Tapos sumunod, mabait naman yan si Marcos. Hindi naman corrupt si Marcos. Tapos ngayon, yung gold reserve naman ang ninakaw. Ninakaw ba yan o binenta ba talaga? Sabi niya ha, they have been selling our gold until now. And there's very little left. So how will the economy stand in the future? Sabi ni Duterte. Diba? And welcome po sa Daddy Robs, sa ating bagong subscriber. Welcome po rito sa ating channel. Yan, God bless. Okay, balikan natin to. So sabi rito, we don't know how much was sold. O di ba tanga lang? Yan yung discarding Duterte. Maghahasik ng agam-agam, magbabato ng balita, maghahasik ng pagdududa sa kapwa. May sagot, alam niya kung ilan eh. Diba? Abogado yan. Alam niya kung paano kumuha ng ebidensya. Pero bakit ito ang banat niya? Hindi natin alam kung gaano kadami ang kanilang binenta at kailan. Ang pinakamalaki, sabi niya, there were have no way, yung pinakamalaki daw, wala raw silang ideya. Di ba? Kalokohan. Tapos, ito pa. So, sinerch ko ngayon, ano ba ang main objective, yung mandate ng Bangko Sentral ng Pilipinas? At ayon nga po rito sa ating kaibigan kay Google.com, ang sabi ni Google.com, base rin po sa website ng Central Bank, mandate, primary objective of the Bangko Sentral is to maintain price stability conducive to a balanced and sustainable growth of the economy and employment. It shall also promote and maintain monetary stability and convertibility of the peso. Yun. So, ibig sabihin, sila yung tumatrabaho para paglaruan po or i-manage yung inflation. Hindi ho ba ng mga nakaraang taon matindi ang ating inflation? Ngayon, anong gagawin ng gobyerno dyan sa inflation? Alangan naman ang pabayaan na lang nila yan nang wala silang gagawin. Hindi ba minsan naririnig natin yung mga dollar reserves ng Pilipinas? Di ba naririnig natin yan na binabalita? Naglabas tayo ng ganitong bulto. Yun ang tawag nila dun eh. Ngayon, katulad rin itong ginto. Bili tayo ng bili. Okay yan, bili ng bili. Diba? Maganda naman po yung purpose ng pag-iipon ng ginto. Para pag sa panahon ng pangangailangan, meron kang, diba, mapagkukunan kaysa mangutang ka ng mangutang ng trilyon-trilyon. Eto. Ngayon, I want to say, presidents has nothing to do with the gold selling. Ulitin ko, walang kinalaman ng mga pangulo ng Pilipinas sa pagbibenta ng ginto. Bakit? Ang nakalagay rito about the Bangko Sentral ng Pilipinas, ang sabi rito, the Bangko Sentral ng Pilipinas enjoys fiscal and administrative autonomy from the national government. From the national government in the pursuit of its mandated responsibility. So, ibig sabihin, meron silang kalayaan. Okay? Hindi sila pinanghihimasukan ng mga politiko o hindi sila pwedeng diktahan ng mga politiko. Paano natin i-manage yung kaperahan ng Pilipinas? Hindi ganoon. Wala pong walang karapatan. The only thing na may karapatan, may kapangyarihan, may control sa kanila ang pangulo
kapag mag-a-appoint ng mga tao para diyan. Pero very limited po yung kalayaan na yon kasi kinakailangan po merong shortlist at doon siya pipili. Okay? Kasi importante pong mga may utak yung malalagay sa central bank at hindi po adik sa politika. Hindi po adik sa posisyon. Okay? Na katulad ng ini-enjoy ng mga buwayang mga politiko na hindi na pinatatapos yung termino ng sumunod sa kanila, gusto uling mang-agaw. Di ba? So yan, maliwanag ha. Meron silang fiscal and administrative autonomy. O, para daw magawa nila yung kanilang mandato. Ito na nga yung sinasabi diyan, para ma-maintain yung price stability, di ba? Ngayon, teka, baba. Ito. Sabi rito ha, from the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. Definition daw po ng monetary autonomy refers to the independence of a country's central bank to affect its own money supply and conditions in its domestic economy. So, sila po ang nakakapagdesisyon. May kalayaan silang gawin yung mga bagay na yan. Example po ng fiscal autonomy, naalala ninyo itong Mandanas ruling o ng GR 199802. Ang sabi rito, what do you mean by fiscal and administrative authority? Fiscal autonomy means that local governments have the power to create. So, ibig sabihin po ng autonomy, mayroong kapangyarihang gumalaw. May kapangyarihang lumikha ng sources of revenue in addition to their equitable share in the national taxes released by the national government, as well as the power to allocate the resources in accordance with their own priorities. Ibig sabihin, may kalayaan po talaga. Katulad rin ng administrative region, di ba? Bagamat bahagi sila ng Pilipinas, pero may kapangyarihan silang gumawa ng sarili nilang batas, may kapangyarihan silang kontrolin ang sarili nilang nasasakupan. Again, that is just an example. Only, baka po kasi may mga DDS na magsabi, ang layo naman ng sample mo. Binasic ko na nga para maintindihan ko ang ibig sabihin ng autonomy. Okay, baka naman hanapin nyo pa rito ang sina Optimus Prime at saka ang Autobots. Alang hiya. Okay, so ganun po yung kaya sinasabi ko sa inyo, the president has nothing to do. Yan tuloy. Ibinalik tuloy ito. Katira nila, matagal na to eh. No, ibinalik ito ngayon. Sabi rito, Duterte sold 49.31 tons of gold noong 2020, 2021, 2022. Binenta rin daw po ni Duterte. Pero ang totoo, nasa loob lang ng Duterte administration nangyari ang bentahan na yan. Kasi wala rin po siyang control sa bentahan. Pareho ni Marcos, ni PBBM. At alam po ni Duterte yan. Kaya nga, tama yung sinabi ni Attorney Claire na wala ba siya mga economic advisors? Parang wala siyang alam Ako naman, alam kong alam niya yan. Diba? Alam kong alam niya yan. Kaya lang kapag fake news peddler ka at meron kang masamang layunin para sa iyong bayan, uunahin mong sirain ang puso't isipan at paniniwala ng mamamayan. So kakapit ka sa kasinungalingan, sa pang-iintriga. Diba? May video nga rin naman siya na binanggit nga rin ni Claire yan na fiscal pa lamang siya. Talagang inamin niya na talagang siya ay nagtatanim ng ebidensya. The law expert to come here and to count the numbers of deaths also incurred by government with his fingers to guide him how many deaths were caused. For the extrajudicial killing, they say, it's not the work of the police to be wrapping people with... Ay, teka. Ba't na napunta rito? Sorry. Nawala ko yung video na yon. Pero meron siyang video nun na sinasabi niya na siya po, nung piskal pa lamang, nagtatanim sila ng ebidensya. At ba ito yung napunta dyan? That time, that is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. Ayun, ito nga. Waste your time. That is not.
But we know at the start what we planted the intrigues there. That we planted the intrigues there. I am just as, well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We am here. Diba? Ang pangit ng ganun, ano? To count. Teka, tahimik. Ikaw piskal. Diba? O yan, tama ito nga yung video. Piskal ka, tapos nagtatanim kayo ng mga ebidensya, ng mga intriga, para lang makuha ninyo. So, ibig sabihin, may premeditated na ang inyong desisyon. O, kumbaga, tinitignan nyo na lang, ano ba hilatsya ng pagmumukha nito? Shit, pangit. Masamang tao to. Uy, maitim, libagin, parang ganon. Di ba? Wala na agad hustisya. Ay, nako. Okay. So, sabi nung isa, napanood daw kay Sangkay na mas marami ang naibenta nung panahon ni sabi niya, ni Aurea Canongkong. Napanood ko, Sangkay, na mas malaki na ibentang gold reserve ng bansa nung term ni Duterte. Nangutang pa ng trillions. Ang tanong, saan napunta yon? Paliwanag din nila, sobrang ngawa kaya bingwit sa sariling bunganga. Di ba? So, puntahan naman po natin ang pruweba ng sinasabi ng panahon din ni Duterte po, no, bentahan ng gold reserve. Okay? So kung papansinin niyo po, mula po ng 2020, mula nung minana niya kay Pinoy, ito po yung level, pantay po yan. Okay, ang taas, di ba? Umaabot ng more than 191. Nag 192 yata o 96, basta mataas yan. Ang pagdating po nung third quarter ng 2020, in between ng 2021, nagsimula na silang magbenta. Bakit? Kung papansinin niyo, yung economy na minana niya kay Pinoy, mas stable. 19 pumasok yung pandemic, di ba? Ngayon, nangutang sila pa ng trilyones, 7 trilyon mahigit. No? Pagkatapos noon, nagbenta naman sila kung kailan po tayo papapalabas na ng pandemic. Yan, nagbenta sila. Hanggang 2021, hanggang 2022. Bago pa bumaba sa pwesto, nakapagbenta pa rin ho ang Bangko Sentral. Again, Duterte has nothing to do with the selling of gold reserves. Yan po ay kusang galaw, o na sinasabi ni Claire kanina, na normal activity and part of the strategy na sinasabi ng Bangko Sentral. Strategy nila yan. Para saan? Para po i-maintain nila na mababa ang mga presyo ng mga commodities, yung integrity ng ating kaperahan, lahat-lahat yan. Para yung trabaho, ma-preserve nila yung mga trabaho ng mga tao, yung ganon. Yung imahe ng bansa, ma-maintain. Yan ang ginawa nila. Pagdating naman po ngayon, ng panahon ni PBBM, namimili pa rin ang gobyerno ng mga ginto sa mga local miners natin. O baka kayo, kung may minahan kayo, pwede po kayong magbenta ng ginto sa Central Bank. Pagdating ng 2023, third quarter, tumaas ang presyo ng bentahan ng ginto. Kaya po tayo nagbenta. Yan. Kaya ganyan po yung makikita. So lumilitaw po rito naman sa record, mas malaki po ang volume ng naibenta ng Marcos administration. Dahil po, ang nangyari dito, mahirap nakalaban ng Marcos administration ito hong inflation rate na dinulot ng nakaraang pandemic at yung mismanagement ng Duterte administration sa panahon ng pandemya o ng pandemya. Okay? Kaya po, 'di ba? Inabot tayo ng 8.5 o mahigit pa na ng inflation rate. Ngayon ilan nasa 2% mahigit or 3%. Pero kung iniisip naman ito na naman kasi ang banat diyan ng mga DDS. Bakit mahal pa rin ang presyo ng bilihin? Naknang putya. Saan ka ba namang nakakita na bumaba ang presyo ng mga bilihin sa buong mundo? Kung yung mga yan po ay namuhunan, lumaki ang gastos because of the yung cost of production nila dahil po diyan sa inflation,
naturalmente, kung magkano yung magiging presyo niyan ng mga produkto, hindi po nila yan ibababa unless yung mga raw materials din na ginamit nila, magbabaan din ng presyo. 'Di ba? Yan ho yung mahirap gawin. Ng mga nagnenegosyo. Kaya ho ang gobyerno, ang Pangulo ng Pilipinas, wala hong kontrol sa presyo ng bilihin unless gobyerno yung nagpo-produce at magpapaluwal. Hindi. 'Di ba? Masaklap ang bansa natin. Umaangkat tayo ng umaangkat ng mga kailangan natin para makasurvive tayo. Wala tayong produksyon dito sa Pilipinas sa mga kailangan natin. Okay, so yan po. Kaya, yung sinasabi nilang si BBM ang nagbenta ng ganon, katarantaduhan yung sinasabing yan ni Duterte. Dahil ito ay maliwanag na maliwanag po, kahit sinong presidente, magmula nung nagkaroon ng Bangko Sentral at na-adapt nila yung tinatawag na autonomy. Okay? Yung fiscal autonomy, yan, na binabanggit mismo sa website ng Central Bank, wala hong control ang presidente ng Pilipinas sa kanila. Okay? Kung paano ang diskarte nilang gagawin. Katulad nung panahon, bigyan ko kayo ng example din, panahon ni Ramos, nagkaroon ng Asian financial crisis, 'di ba? Tapos nagkaroon ng pagbagsak din ng Dow Jones yung sa US, 'di ba? Paano po sa lahat ng mga bansa dito sa Southeast Asia, Pilipinas lamang ang nanatiling matatag. Yun po ay dahil sa mahusay na pamamalakad ng Bangko Sentral Governor. Ilang presidente 'yon? Si Gabriel, ano ba 'yun? Basta alam ko Gabriel yung simula ng pangalan nun eh. Ilang presidente ang dumaan, siya yung Bangko Sentral Governor. Hindi siya pinapalitan. Kasi mahusay. Gabriel Singson. Yun. Hello po sa inyo, ka-Loyal Milestone. Diba? Sabi ni Marlon, huwag batikusin ni Duterte ang mahal na presyo dahil sa kanila nag-umpisa ang mataas na presyo tapos nagdagdag pa ng excise tax. Correct. Kasi problema nila nun yung source ng revenue eh. 'Di ba? Ang laki na nga ng ginawa nilang pagkukunan ng pera, nagdagdag yan yung excise tax tapos nangutang pa ng nangutang. Hindi pa rin na-manage ng maigi ng mga politiko. Then ang Central Bank noon umaalala yan. Paunti-unti nagbibenta ng ginto. Ganoon naman kasi kailangan talagang gawin yan. Pag maganda panahon, maganda ekonomiya mo, ba't ka magbibenta ng ginto, di ba? Ipunin mo yan. Para sa pagdating ng panahon ng pangangailangan, meron kang magagamit. Itong sa panahon ngayon, hindi naman inubos na Central Bank yung benta eh. Hindi naman bobo yung mga tao dyan eh. Ginagawa lang ho kasing bobo ni dating Pangulong Duterte ang mamamayang Pilipino. Mag-i-insinuate siya, di ba? Magbabato ng balita, ng impormasyon, tapos sasabihin may nabalitaan kami na ganito, parang pangit na yung dating, tapos kulang yung info. So yung taong bayang nakapakinig, bahala na silang mag-isip. Siyempre maiisip agad negatibo, 'di ba? Pagdating nagkabirahan, sasabihin niya hindi naman ako nagsabi, binalita ko lang. 'Di ba? Ganun hindi kinukumpleto yung impormasyon. Ganun ang diskarte ni Digong. Kaya hindi po ako nanghihinayang na tinalikuran ko sila. Mula sa pagiging matinding tagapagtanggol nila nung panahon niya hanggang sa unang bahagi ng Marcos administration. Bakit kakako nga mananatili kay Duterte? Si Raulo. Ang Pilipinas gustong yung West Philippine Sea pamigay sa mga incheck. Ba't pa ako bakit pa ako manatiling magsuporta? You can call me kako na walang loyalty, you can call me na traidor, pero at least hindi ako traidor sa bayan ko. Sabi ko, I supported Duterte para sa bayan ko. Pareho rin nitong sa Marcos administration kay PBBM. Sinusuportahan ko para sa bayan ko. Sabi ko nga, di ba, kita nyo naman ako. Pag nakita ko na parang may mali na ginagawa ng mga tao ng Pangulo, pinupun ako. Ganun yun. Yan nga ang bili ng kapatid ni F. Elisa
si Martin Araneta. Magi kayong mga vloggers na mga bantay gobyerno. So, ang problema ngayon, maraming mga vloggers na ayaw pumuna pag may mali. Bakit? Baka mabawasan ng subscribers. Mabawasan ang pakulay. Oh, yun, tama, di ba? Pareho tayo. Oh. Okay? O yun, tama. Buti naalala mo yan. Sabi nga ni Lucas Bersamin, si Duterte, si Digong, is a one-man fake news factory. Diba? Nakakahiya yun, buhay ka pang presidente. Bastusin ka na. Ew. Ay nako, sabi ni Elena TV, dito sa amin, ang kilo ng bigas depende, pero 170 pesos. Ay nako, di ba? Dito nga sa Pilipinas pa mura. Ginawa ng lahat ng pangulo natin para mapababa yan. Di ba? Ang presyo ng bigas. Binawasan na yung taripa. Oh. Pinagkakitaan nila yung importation nila Duterte noon. 2018 actually, pumalo ng abot ng 80 pesos to 90 pesos ang presyo ng bigas. Lalo na dyan sa ilang lugar na Mindanao. Tapos dito sa ibang parte rin ng bansa natin, nagmahal masyado. Dahil po, nung administration niya na, sablay, wala silang pakialam sa agri. Kawawa yung mga magsasaka. So, ang nangyari nun, sinadya pong pabayaan ng mga magsasaka nang sa ganon, maisulong dahil kailangan magkaroon ng demand, magkaroon ng murang bilihin ng presyo ng bigas. Dahil kailangan, para mura yan, meron tayong abundant supply. Pero at the same time, bagsak na bagsak ang ating rice production. So, paano ka magkakasupply? Through importation. 'Di ba? Oh, ngayon, yeah, that's correct. Yan yung Rice Tarification Act of 2019. But hindi yan pinaliliwanag ni Duterte. Siya may kagagawan yan kung totoo. Eto makinig kayo sa akin. Pero wag kayong maniwala sa akin. Kung totoong may malasakit si Duterte, ito yung tanong ko nung hindi ko lang masabi. Bakit naglagay pa ng taripa sa bigas? Sa importation, 40% ang taripa. Na ang kondisyon ay magkakaroon ng tinatawag na RCEP, yung Rice Competitive Enhancement Program, basta't lumagpas sa 10 bilyon na taripa, ang excess ay gagamitin po sa mga magsasaka, ibibigay sa kanila. Bibilahan sila ng mga farm equipments na hindi man lang sila tatanungin, hey, kayo mga taga Nueva Ecija, what do you need? What do you want? People in Visayas and in Mindanao, what do you want? What kind of heavy equipments for farming do you need, guys? Wala akong ganon. Basta na lang silang babagsakan ng ganong heavy equipment. Wala silang idea. Hindi naman pala nila kailangan yun. Yun ang problema ron. Bakit hindi po ginawa ni Duterte? Total, sablay ka naman na sa agrikultura, importation, ba't hindi na lang tinanggalan ninyo ng taripa ang importation? Diba? At hindi na dapat, ang total, kung walang taripa, NFA na lamang po dapat ang nag-i-import gaya dati. Tapos NFA na din, excuse me, NFA na rin po ang mamimili ng mga bigas sa mga local farmers para siguraduhin tama ang presyo ng bilihan. Nakuha nyo ba? Diba? I'm sure you do. Kung may malasakit, ba't pinatawan ng bigas? Ang mahal na nga ay ng buwis. Ang mahal na nga ng presyo ng bigas doon Pinatawan pa ng buwis. Tapos yung ibang mga mga pwede namang yung mga ibig sabihin hindi naman ganoon ka-urgent sa buhay ng tao, anong ginawa? Katulad nitong sa mga renewal ng mga lisensya ng sasakyan, 'di ba? Ginawang 5 taon, 10 years, mga ganon. Sa passport, yung 5 years, ginawang ilang taon yun? 10 years na, 'di ba? Samantalang yung mga yon pwede po mapaghintayan pwedeng mapaghintayan, hindi magugutom ang tao. 'Di ba? Pwedeng yan ang manatiling source ng revenue. Baliktad nga ginawa nila Tapos ngayon, ang isinisisi sa Pangulo natin, porque sinabi niya,
Pangarap ng Pangulong Marcos maging mapababa ng hanggang 20 pesos ang kilo ng bigas. Oh. Kay Duterte, ang kanyang pangarap nga lang mabawasan ng 7 piso ang kada kilo ng bigas. Lang ang buhay ito. 7 pesos. Sus Mariosep. Correct, 'di ba? Bawas ng revenue. Sa lisensya lang eh. I don't care kung yearly ako magre-renew ng lisensya. I don't care kung yearly ako magre-renew ng registration ng aking sasakyan, ng aking brum-brum, ng motor ko. Ang nasa isip ko niyan, para yan sa gobyerno, revenue yan. Ganun lang nasa isip ko eh. Mahalaga lang sa akin makita ko maayos yung mga kalsada. Yun lang. Alam ko kung saan mapupunta, di ba? Sabi ni Sir Carlos, paano maging 20 pesos ang bigas? Palay pa lang, 18 pesos per kilo na. Correct. Diba? Yun nga, kaya nga ang pangarap lang ng Pangulo natin eh. Pangarap lang yun. Diba? So, ibig sabihin, para makamit niya yan, behind the screen, meron siyang kailangang mga gawin. No, katulad ng sa mga fertilizer, yung ibang mga nagpapalaki ng cost of production. Diba? Sabi ni June Tormentario, Tata Moran, ang kasalanan ni Digong yung sinasabi niya na nagbenta si Marcos ng ginto at kaunti na lang natitira. So, Madam, that fake news, correct. Fake news yung sinasabi niya eh. Mahigit 100, nasa 120 something pa eh, yung natitira na tonelada ng ginto. Kasi kahit si Digong, hindi pwede siyang makabenta ng ginto, kundi ang BSP lang ang makabenta niyan. May karapatan ng BSP na magbenta na kahit sinong Pangulo, wala silang authority na sila ang magbenta. That's right. Alam ni Digong yan, sa kanyang termino niya, ang BSP nagbenta ng ginto dahil mataas ang presyo sa ginto sa world market. Ang bobo mo naman, nag-comment ka, pero mali naman. Tama. Thank you, sir, sa pambasag. Okay, so mga DDS, sana ho meron po kayong natutunan. At kung wala naman po kayong natutunan sa ating pinag-usapan tungkol sa mga ginto na binibintang na binenta ni PBBM o ng Marcos family, my goodness, hindi ko na alam kung anong gagawin sa inyo. Di ba mga classmates? Sinisisipang nga niya dyan, pamilya Marcos nga raw po nagbenta eh. Ay, yung buhay ito. Paano magiging pamilya Marcos ang nagbenta ng mga ginto na yun? Siya nga itong nag-utos na yung sequestered na mga kagintuan. Di ba? Nina Amy Marcos, ibenta na. Oh. Kasi talaga palpak talaga siya pagdating po sa usapin ng revenue ng gobyerno. Hindi naman kasi porket nagkaroon ng pandemic, pagtapos ng pandemic, di ba, patay gutom na tayong lahat. Hindi naman ganun. Ba't naman ang ibang bansa, nakaraos sa pandemic, may mga mas hirap pa sa atin. Una pa sa ating nakaalpas. Ay, nako. Ayan, totoo yan. Di ba? Sabi ni dito sa amin sa Bohol, 23 ang kilo ng palay pa lang. Di ba? Ay, nako. Ay, walang anuman po. Walang anuman po. Okay, pag-usapan naman natin